mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome again to our 365 daily devotion. So our topic for today is a culture of forgiveness in the kingdom of God. And our scripture for today is Matthew 18 verse 23 to 25. Kaya't ang kaharian ng langit ay maiyahambing sa isang hari na nagnais na makipag-ayos sa kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang pasimulan na niya ang pagkukwenta, iniharap sa kanya ang isang nagkakautang sa kanya ng 10,000 talento. Palibas ay wala siyang maibayad, ipinag-utos ng Panginoon niya na siya'y ipagbili, pati ang kanyang asawa at mga anak at ang lahat ng kanyang ari-arian upang sila'y makabayad. Dahil dito, nanikluhod ang alipin na nagsasabi, Panginoon, pagpasensyahan mo ako at babayaran kong lahat sa iyo. Dahil sa habag ng Panginoon sa alipin yun, siya ay pinalaya at pinatawad sa kanyang utang. Ngunit ang alipin ding yun, sa kanyang paglabas ay natagpuan ng isa sa mga kapwa niya alipin na nagkautang sa kanya ng 100 dena. Sinugalan niya ito, sinakal at sinabihang bayaran mo ang iyong utang. So our first teaching is we have an obligation to forgive. So sa kautusan ng Panginoon, ang bawat isa sa atin ay may obligasyon na magpatawad sa bawat isa. Kasi bago tayo patawarin ng Panginoon, kailangan natin patawarin yung mga tao sa paligid natin. Kasi how can the Lord forgive us if we can forgive other people or if we can forgive ourselves? So the forgiveness starts with ourselves. So obligasyon natin na magpatawad kasi paano tayo papatawarin ng Panginoon, di ba? Hinihinders ito yung prayers natin kung hindi tayo nagpapatawad. Kasi kung manghihingi ka ng kapatawaran sa Panginoon, pero ikaw hindi mo mapatawad yung kapwa mo or ibang tao, di ba? Parang hindi yun maibibigay sa'yo. It's not possible. So, pride can be a hindrance to forgiveness. So, madalas na pipigil sa pagpapatawad natin is yung pride natin. Kasi madalas ayun yung pinapairal natin eh. Ayun talaga yung number 1 na mahirap. Yung patawarin mo because of your pride. Kasi parang mataas yung pride mo eh. Lahat tayo may kanya-kanyang pitik ng pride. And yun talaga yung isa sa nakakapagpigil ng forgiveness. Kasi imbis na magaan na yung puso mo kapag nakapagpatawad ka, wala ka nang dadaling ang bigat, tampo, galit, or puot sa puso mo. Kasi, di ba? Pero dahil sa pride, nagkakaroon ka pa din, nandun pa rin yun. Kung may pride ka, parang habang buhay mo siyang daladala, parang lagi pa din siyang nasa puso mo. So, failure to forgive has serious consequences. So, yung serious consequences na sinasabi dito is yung panghabang buhay natin na pagdadala sa mga nararamdaman nating galit, sama ng loob, tampo, or whatsoever. Kasi tayo lang din yung kumbaga tayo lang din yung nasisira, tayo lang din yung hindi nagkakaroon ng peace of mind and hindi nagkakaroon ng kalmadong puso. Kasi pag hindi tayo nagpapatawad, mabigat sa puso and hindi tayo magkakaroon ng masayang buhay. So kaya nga ang utos sa Panginoon is we need to forgive, we must. So ibig sabihin obligado tayo and nire-require tayo na magpatawad para ang Panginoon na nasa langit ay patawarin din tayo. Yun lamang po and see you again on our next daily devotion.